pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, inaanyayahan ba nyo siya agad upang kumain? Hindi ba't ang sasabihin nyo ay ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka, at pagsilbihan mo ako habang ako ay kumakain? Pinasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinulog niya siya dito? Ganon din naman kayo kapag nagawa ninyo ang lahat ng iuutos sa inyo, sasabihin nyo, kami ng alipin, walang kabuluhan. Tumutulad lamang kami sa amin. Tumutupad lang kami sa amin mga to. Ang Panginoon po ang siyang nagpuri sa pagbasa ng malalagay sulatan. Masaupo po kayo. Ito po isang mapagpalang hapon sa ating lahat. Narito po tayo sa ating po ginaganap yung Sacred Social Service sa pamilyang ito at sa same time po yung pag-alala po sa garawan po ng kapatid natin Abner at Len. At patuloy na sa tahanan ito ay i-upgrade po natin yung pag-aasin ay yung pananampalataya ng bawat isa sa pamilyang ito hanggang dito sa mga makakatino. So marami pong tao ay humihiling po anong dagdag ng kanilang buhay, dagdag po ng sahod, dagdag ng baon sa mga estudyante at dagdag na discount sa mga senior sa bilihin, dagdag ng budget, dagdag ng oras at panahon. So maraming dagdag yung gusto natin sa buhay at lalo higit mas dapat gusto po natin yung dagdag na pananampalataya na ibinibigay ng Panginoon sa atin. So maraming pagpapadagdag pero kakaunti po yung nagsasabing dagdagan nyo ang aming pananalig sa Diyos. Kayo po, anong gusto nyo madagdagan sa buhay nyo? Alam ko sa pamilya po ito, tulad po ng pagkakakilanlan na ang mga pamilyang ito ay tubong Metodista dahil pananampalataya na meron sila ay hindi lang dito kundi gusto po nilang i-upgrade o dagdagan pa at mapalalim pa ay yung nila po pananampalataya. Sa ating pong pag-aaralan o pagbubulay-bulayan ngayong hapon ito, makikita po natin yung request ng mga alagad to increase their faith. So alam naman natin na isang marka ang pagiging alagad ni Jesus ay yung pananampalataya. Sa aklat po ng Hukok natang 2, talatang 4, sabi niya, masdan mo ang hambog mabibigo sa kanyang kapalaluan, ngunit ang matuwid ay mabubuhay sa kanyang katapatan. So napakahalaga ng paglago po. Kasi kung ang ating kaalaman, yung pagkaintindi at belief natin ay stagnant, hindi po tayo magkakaroon ng paglago. Kung pinapanatili lang natin sa pamilya natin na ganito lang, okay na tayo yung kumakain ng 3 beses sa isang araw, hindi po tayo lalago, lalong ikit yung pananampalataya natin. Ngunit dapat nating tandaan, palaging may kaakibat na hirap ang pagbabago. Ngunit dahil sa tayo ay binago ng Panginoon from the glory to glory, hindi tumitigil ang pagbabago. Kaya parte naman po dapat natin gawin ay dagdagan yung pananampalataya natin. At ganoon din, kaparehas na pag nawalan tayo ng mahal sa buhay at ngayon inaalala natin ng kanilang pong kaarawan, patuloy nating dagdagan yung paniniwala natin na nauna lang ang ating mga kapatid at patuloy na ang Panginoon yung kasama natin patuloy na nag-aalin sa bawat isa sa atin. Sa ating pagnilay sa araw na ito, ating pong alamin kung bakit napakahalaga ang patuloy natin paglago o yung pag-upgrade ng ating pananampalataya sa Panginoon.
Una po, moves us from our disability to his ability. So, napaka-simple naman po, di ba, ng request po ng Panginoon. Yung maging asin laki man lang ng butil ng mustasa yung ating pananampalataya. Kung gaano naman kaliit yun, yun lang po yung request ng Panginoon. But take note, po mga kapatid, hindi niya sinasabing kasi liit, bagamat maliit talaga yung buto ng mustasa, kasi nai-emphasize ng Panginoon ay yung klase ng pananampalataya na lumalago, na hindi stagnant po, na lumalagpas beyond our five senses. Sabi po sa ikalawang Korinto, Kabanata 5, talatang 7, sabi niya, namumuhay ako ayon sa pananalig ng Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. We are people of strength, not a people of weakness. Ano po? Kung kikilos tayong katulad ng mahina, sa huli, will end up na mahina talaga tayo. But yun po yung tunay o yung realidad ng buhay, or kasinungalingan, we are people power, makapangyarihan tayo dahil po sa pagpapala ng ating Panginoon. At pangalawa po, moves us from being self-centered to become God-centered. Sa pagkikinig po natin at pagpapalago po natin ng pananampalataya natin sa mga gawain ganito, kasama ang pamilya, pag-aalala sa mahal sa buhay, hindi na tayo nagiging self-centered, bagkos nagiging God-centered na tayo, na lahat ng bagay na meron tayo, lahat ng pinagdadaanan natin, lahat ng achievement natin sa buhay ay inaalay na natin sa ating pong Panginoon. So siguro, may kilala po tayo na ibang tao na punong-puno ng reklamo sa buhay. Ang hirap utusan. In this gospel, sa pinag-aaralan po natin, ipinapakita dito yung buhay ng isang servant. Una, hindi ito attractive. Ganon din napakahirap na trabaho ito dahil wala itong hintuan. So, bilang lingkod po ng Diyos, ganon din po ito. Mahirap talaga dahil hindi pa man talaga tayo nakakauwi sa ating tunay na tahanan, kaya habang nandito po tayo, magpatuloy po tayo sa pagharap sa mga hamon po ng buhay. And dapat laging nasa center ang ating po Panginoon sa ating buhay, na hindi sa sariling galing, kalakasan, yung ating pong maranasan, kundi ay yung kalakasan, yung mga pagpapala ng Panginoon, at ang Panginoon yung naging sentro ng ating pong buhay. Kaya po, lagi po natin tatandaan yung sinabi po ng Panginoon sa aklat po ng Roma, Kabanata 12, talatang 3, dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi sa bawat sa inyo, huwag niyong pahalagaan ng higit na nararapat sa inyong sarili. Sa halip, pakalalimin niyo ang tunay niyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. At panguli po, moves us from zero to become hero of faith. In 1 Corinthians chapter 2 verse 9, sabi niya po, ganito ang sinabi ng kasulatan, hindi pa nakikita ng mata, ni nakikita ng tenga, nakikita ng tenga, hindi pa rin sumasabi sa isip ng tao ang hinanda ng Diyos sa mga umibig sa Kanya. Imagine, ang maranasan na natin yung mga pagpapala ng Panginoon, pero hindi pa rin pala natin nakikita. So, meaning ko, meron pang mas best, meron pang more, na ibibigay at ipagkakaloob ng Panginoon sa atin. Naranasan natin kawalan, ng mahal sa buhay, at nalampasan po natin yun. Naranasan po natin yung mga bagay na iyon, at nalampasan natin dahil kasama natin ang Panginoon, and how much more sa mga problema pa na darating. At sa pamilyang ito, alam po natin, maghahawak-hawak ang kamay, at nagyayakapan na kasama ang Panginoon ang lahat po ng problema. Dahil ay yung maliit na pananampalataya na meron pong pamilya,
pag pinagsama-sama at patuloy na nanalig sa Panginoon, ay higit na pagpapala ang mararanasan ng kanila pong pamilya. Ganon din po ang bawat isa po sa atin na naniniwala, sumasampalataya sa ating Panginoon. And nawa po, ngayon po, paalalahanan tayo ng Panginoon na hindi lang ito yung meron tayong pananampalataya. May kaya pa tayong gawin na dagdagan ito at dagdagan at nang sa ganon patuloy ng dagdagan ng Panginoon yung pagpapala sa buhay ng ating sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. All riches I surrender. Oh, Jesus, ini aalay ang lahat ko sa buhay at ibibigin kanunay sa gawa araw-araw. Inialay ko sa iyo ang lahat, O Kristo, inialay ko. Ngayon inilalapit ko ang aking puso sa iyo. Ang ako'y papagkatin mo ng biyaya sa lolo. Inialay ko sa iyo ang lahat, O Kristo, inialay ko. Sa iyo'y inihahandog ang wagas na pag-inom. Ang pagpapala'y ibuhos sa habandog ng lingkod. Inialay ko sa iyo ang lahat, O Kristo, inialay ko. Pagkatapos kong matanggap ang mayaman mong lingap, gagawin kong buong sikap ang dakila mong atal. Inialay ko sa iyo ang lahat, O Kristo, inialay ko. Tayo po'y manalangin. Ang aming pong papurit, pasasalamat sa iyo, Ama, ay aming pong anaygaya sa diwang ng sacrificial service at sa pag-alala, O Diyos, sa aming pong kapatid na nagdiriwang ang mga kaarawan, ang aming kapatid Abner at ang kapatid Alay. Sa pamamagitan po ng serbisyong ito, aming pong naalala at natutunan ng iyong katapatan sa buhay ng bawat isa, na ang iyong ang tinanim na pananampalataya ay patuloy na lumago sa aming mga buhay, O Diyos. Alam namin, O Diyos, kami po ay tao na patuloy na nalulungkot kapag naalala namin ang mga kapatid namin na nauna na, O Diyos, lalo hindi ang aming mga sa isa. Ngunit nakita namin at naranasan namin na hindi mo po kami iluwan. Pagkos minahal mo po kami, pinag-iw Panginoon at patuloy na kinarin namin.
Kaya po, Panginoon, salamat sa pananampalatayang nito kami. Kaya hindi po kami nabigilan, hindi po kami sumusuko, bagkus lumalaban po kami sa buhay, O Diyos, ng may kasi ng merong kalakasan, ng merong pagmamahal, dahil kasama ka namin, O Diyos, sa laban na ito. Kaya po, O Diyos, sa tanghali ito, hapon ito, salamat sa pamilya ng Puyaw, Panginoon. Dahil patuloy po sila na naniniwala na kapag makarinig ng salita, magkapag-awitan, makapagpanalangin, Panginoon, ay patuloy na ang pamilya nila ay sama-sama nalalago, Panginoon. Sa buong ng templo ng pamilyang ito, patuloy ng pagmamahalan mo, pagmamahal, at lalong higit ang masaganang biyaya ang ipagkaloob mo sa kanila. Ganun din, O God, sa kanila pong nararamdaman, kung meron man po silang sakit, Panginoon, alam namin, O Diyos, na Ikaw, Panginoon, na nagkakaloob ng kagalingan, Panginoon. Kaya po, alam namin na Ikaw pa rin ang sasama po sa kanila sa laban, sa pagiging karamdaman ito, at patuloy na ang kagalingan ng paranasan po nila. At nang sa ganon, O Diyos, ay patuloy po nakasama po namin sila. Puri, magpapasalamat sa iyo po, Panginoon. Pipusin mo po, Panginoon, ang aming pong mga kapatid buyaw, kami isang ibig at layunin, O Diyos, ng kasama ka. Ganun din, Panginoon, ang pagpapala mo lamang nawa ang pumasok sa tahanan ito at ngayon pa lamang ay pinapalais namin ang mga kaaway sa Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na Jesus. At ngayon po, tanggapin nyo ang pagpapala ng Panginoon, ang patuloy na napagsama, magkakaloob, ng biyaya ng kanyang bugtong na anak na si Jesus Cristo, at ang patuloy na pagkikitisan, pag-aliw, ng Santong Espiritu ay laging sumainyo ngayon at kailanman. Amen.